Bago tayo magsimula, pwede bang pahingi ng like at mag-subscribe ka na din sa ating munting channel para ganahan pa ang Kaginggo nyo mag-upload araw-araw at kung mayroon mga maiiksing ads na lumabas sa ating video, huwag nyo na i-skip mga Kaginggo dahil malaking tulong na yan sa ating channel. Tayo na at simulan na natin ang bagong kabanata ng pinakamalakas na assassin na nabuhay muli sa mahinang katawan ng ikatlong Panginoon na si Sorayang. Sa nakaraang kabanata, sa wakas ay natalo ni Hajen si Jung Il-ryong. Ngunit dahil sa tindi ng pinsala na tinamo niya sa laban, nawalan siya ng malay. Nang abutan siya ni Dongpil at Goldie, dali-dali siyang binuhat at dinala pabalik sa Divine Cult. Pagbalik nila, sina Juhua at Dongpil ay agad na nagulat sa kanilang mga pinuno. Bilang resulta, si Dongpil ay nasuspine sa kanyang tungkulin bilang ikatlong pinuno ng Guardian Court ngunit inappoint din siya bilang personal na gwardya ng ikatlong batang Panginoon. Samantala, bumisita rin si Yui Hanggrayan at nagyayang kumain sila. Masaya silang nagkukulitan nang biglang bumisita si Ho Yusong, ang General Strategist ng Divine Cult. Narinig nito ang pag-uusap ni Hajen tungkol sa plano niyang magtungo sa weapon storage. Kaya tinanong niya ang batang Panginoon, pupunta ka sa weapon storage. Bakit hindi muna tayo magtsaa bago ka umalis? Hindi pamilyar kay Hajen ang bisita, kaya malamig siyang tumugon, hindi ko kilala kung sino ka, pero hindi ito isang tea house. Sa tingin ko, nasa maling lugar ka. Pero sa bagay, madali naman talagang maliga dito. Nagulat naman ang kanyang mga kasama dahil hindi niya ito nakilala. Bagaman nag-aalangan, itinama siya ni Dongpil, at binulungan siya, batang Panginoon, siya po ang General Strategist. Nagulat si Hajen sa sinabi ni Dongpil. Dahil dito, mapang-asar na ngumiti si Ho Yusong, na tila nag-e-enjoy sa sitwasyon, at sinabi habang tumatawa, alam kong matagal na tayong hindi nagkikita, pero hindi mo na ako agad naaalala. Nakaka-hurt naman. Tinitigan ni Hajen si Ho Yusong, at napagtanto sa kanyang isip, ito pala ang second in command ng Divine Cult, ang General Strategist na si Ho Yusong. Pinagpatuloy ni Ho Yusong ang pagtatanong, pero bakit ka pupunta sa Demonic King Weapon Storage imbes na sa Heavenly Demon Weapon Storage? Kasi nakapunta ka na doon, di ba? Dahil dito nakumpirma ni Hajen na tama nga ang kanyang hinala na nakapunta na si Sorayang doon. Sumagot si Hajen, oo, kaya sa Demonic King Weapon Storage ako magpupunta ngayon. Nakangising sabi ni Ho Yusong, mukhang ang espada na nakuha mo noon ay hindi na sapat para sayo. Sagot ni Hajen, kung hindi, bakit naman ako magtutungo doon sa weapon storage? Sa isip niya, wala naman siyang ibang dahilan para magtungo roon kung hindi kumuha ng bagong sandata. Nakapukaw ng interes si Ho Yusong, at muling nagtanong, pero narinig ko, gumagamit ka ng isang fancy blade technique kadalasan. Nagbago na ba ang sandata na gusto mong gamitin? Sa tanong niyang ito, para na rin niyang pinarating na alam niyang lumabas ito at nakarating na sa kanya ang ulat tungkol sa kanilang paglalaban ni Jung Il-ryong kung saan niya ginamit ang blade technique na tinutukoy nito. Hindi agad sumagot si Hajen, natigilan siya at napaisip, bakit ba bigla akong ini-interview nito? Siguradong may pakay ito kaya bumisita at nang-uusisa. Biglang nagtanong si Ho Yusong nang may nakakalokong ngiti, gusto mo bang tulungan kita na makapasok sa Heavenly Demon Weapon Storage? Nagulat si Hajen, pati na rin sina Dongpil at Yui Hanggrayan. Ang tanong na iyon ay tila may malalim na kahulugan, at mukhang hindi simpleng alok lamang. Tila may binabalak si Ho Yusong na hindi pa niya nauunawaan. Dahil sa pagkakaalam ng lahat, tanging ang Demon Lord lang ang may awtoridad na magpapasok doon. Napaisip si Hajen habang naghihintay ng sagot ni Ho Yusong. Hindi siya makapaniwalang posible nga ang makapasok sa Heavenly Demon Weapon Storage, isang lugar na alam niyang eksklusibo at imposible para sa iba. Kaya naman, hindi niya kayang basta maniwala sa mga salitang banibitawan ni Ho Yusong, lalo na't alam niyang isa itong tusong strategist. Sa Heavenly Demon Weapon Storage. Posible ba iyon? Tanong niya, tila sinusubok kung gaano kay Toto ang alok ng General Strategist. Ngumiti si Ho Yusong, at pabalik na tanong nito, bakit naman ako magsisinungaling tungkol sa isang bagay na madali mo namang makukumpirma?
Pinag-isipan ni Hajen ang sagot, hindi siya basta nagpapasilaw sa mga oportunidad. Alam niyang may kapalit ito. Kung ganon, ibig sabihin siguradong may gusto kang kapalit. Hinagod ng tingin ni Ho Yusong si Hajen, at ngumiti ng mas malawak. Nakakahiyaman, pero ang buhay ay tungkol sa pagpapalitan, aniya, tila ba pinaglaruan ang sitwasyon. Mukhang may kapareho ka ring karanasan. Ibig niyang ipahiwatig na siguradong may naging kapalit din ang ginawang pagtulong sa kanya ni So Yeon-sim na makatakas, kahit hindi niya ito binigkas. Diretsang tanong ni Hajen, kung gayon, anong gusto mong kabayaran? Alam niyang walang libre sa mundong ito, at bawat tulong ay may kaakibat na kondisyon. Simple lang, sabi ni Ho Yusong habang dahan-daang lumapit, ibigay mo sa akin ang buong araw mo. Huwag mong masamain, gusto ko lang makipag-usap buong araw, at makipag-inuman sa'yo mamayang gabi. Lumapit ito ng tila ng aasar, hinahamon ang pasensya ni Hajen, habang umiilag naman si Hajen na naiilang. Napangiwi si Hajen, iniisip na siguradong may mas malalim na dahilan si Ho Yusong. Pero hindi niya ito malalaman kung hindi niya ito makakausap, kaya sa wakas ay pumayag din siya. Aniya, sige, hintayin mo ako sandali at magbibihis muna ako. Tumango si Ho Yusong, tila ba nasiyahan sa kanyang sagot, nananatiling nakangiti at kampanteng naghihintay habang si Hajen ay papasok sa kanyang silid. Habang nagbibihis si Hajen, hindi siya mapakali sa maikling pag-uusap nila ni Ho Yusong. Kaya bigla niyang inutusan ang gwardya, Dongpil, magpunta ka ngayon din sa tagapangasiwa ng Internal Enlightenment Facility. Alamin mo kung nakipagkita siya kay Ho Yusong habang wala ako. Agad na nagtaka si Dongpil. Hindi niya maintindihan kung ano ang kinalaman ng tagapangasiwa sa kanilang pinag-uusapan, ngunit nauunawaan niyang laging may dahilan ang mga utos ng batang Panginoon. Dugtong ni Hajen, at kung nagkita man sila, tanungin mo kung ano ang kanilang napag-usapan, at kung may nabanggit ang tagapangasiwa tungkol sa akin. Masusunod po, batang Panginoon, mabilis na sagot ni Dongpil. Pagkatapos nito, agad siyang tumalima, dala ang utos ng kanyang pinuno. Habang naiwang mag-isa si Hajen, nagpatuloy ang kanyang pag-iisip. Ang General Strategist ay tila nagtataglay ng isang misteryosong aura na hindi niya agad moari, at alam niyang hindi ito karaniwang tao sa loob ng Divine Cult. Sa bawat salita nitong banibitawan, kahit kung pakikinggan ay parang casual lang siyang nakikipag-usap at mababaw ang usapan, pero lagi itong may kahulugan, kabilang na ang mga salitang sinabi nito sa kanya kanina. Hindi lamang iyon, nagpakita si Ho Yusong agad-agad matapos niyang makabalik sa Divine Cult at matapos siyang mag-recover mula sa laban. Para bang sinadya nitong hintayin ang pagkakataon. Kaya naman hindi niya maiwasang pagdudahan si Ho Yusong. Lahat ng galaw nito ay tila planado. Kaya naman kahit hindi siya komportable ay desidido siyang alamin ang tunay na pakay nito, isang bagay na mas malalim kaysa sa pakikipag-inuman o simpleng pag-uusap. Bakit siya ngayon ang target ng interes nito? Malalaman niya ang sagot mamaya sa kanilang pag-uusap. Pagkatapos niyang magbihis, pinagmamasdan niya si Ho Yusong habang kinukulit si Yui Hanggrayan. Nakita niyang may hawak itong pagkain at nang aasar niyang sinabi, ano yang hawak mo? Amoy masarap ah. Ngunit inirapan lang siya ni Yui Hanggrayan at sinagot, hindi ito para sa'yo kaya huwag ka nang magtanong. Kunwaring nalungkot naman siya at sinabi, bakit ganon? Sayang naman. Habang nagkukulitan sila, sa loob-loob ni Hajen, bumabagabag sa kanya ang pagkatao ni Ho Yusong. Sigurado siya sa kanyang kutob na nakipagkita ito sa tagapangasiwa ng Internal Enlightenment Facility. Hindi maalis sa isip ni Hajen na tiyak na alam ni Ho Yusong ang paglabas niya ng walang pahintulot, at iyon ang dahilan kung bakit nagdalawang isip siyang makipagkita dito. Sa totoo lang, gusto niyang iwasan si Ho Yusong at hanggat maaari, ayaw niyang makipagkita. Sa unang pagkakataong makita niya ito, nagsumigaw agad ang kanyang instinct na layuan ang General Strategist. Para bang may malalim na panganib na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Ang pakiramdam niya ay para bang hinuhuli siya sa isang bitag na hindi niya nakikita. Nang makalabas na siya ng tuluyan, agad niyang tinanong si Ho Yusong, handa ka na bang umalis? Tinititigan pa lang niya si Ho Yusong, nararamdaman na ni Hajen ang matinding pag-react ng kanyang Heavenly Net 6 power technique.
Bagamat alam niyang walang kaalam-alam si Ho Yusong sa martial arts, hindi mapigilan ng kanyang katawan na maalarma na tila may nagbabadyang panganib. Maya-maya, niyaya na siya ni Ho Yusong na umalis. Habang naglalakad sila, nagkukwento si Ho Yusong ng mga karanasan niya noon. Isang araw daw ay ine-enjoy niya ang kalikasan sa kanyang unang bakasyon, ngunit bigla siyang sinalakay at ninakawan ng mga tulisan. Habang tumatawa, sinabi ni Ho Yusong, "Alam mo ba kung anong ginawa ko sa mga tulisan na iyon? Hahaha, siguradong patay na silang lahat ngayon." Habang pinakikinggan ni Hajen, hindi niya maiwasang mapansin ang kakaibang paraan ng pagsasalita ni Ho Yusong. Ang mga salita nito ay parang palutang-lutang sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan, mahirap tukuyin kung alin ang totoo at alin ang biro. Iniisip ni Hajen, napakahusay niya sa pagtatago ng kanyang tunay na intensyon at pagkatao. Matapos ang kwento, hindi alam ni Hajen kung paano mag-react kaya sinabi na lamang niya, "Ang tapang mo naman." Ngunit ngumiti si Ho Yusong at sumagot, "Hindi, ikaw ang tunay na matapang." Nagulat si Hajen at nagtanong, "Paano mo naman nasabi yan?" Pilyong sumagot si Ho Yusong, "Hindi ba obvious? Kinailangan kong magpakahirap para lang payagan akong makapagbakasyon at makalabas ng cult. Pero ikaw, tumakas ka." Dito na napahinto si Hajen. Nakumpirma niyang alam nga ni Ho Yusong ang ginawa niyang pagtakas ng walang pahintulot. Tumahimik si Hajen, nag-iisip kung ano pa ang nalalaman ng general strategist tungkol sa kanyang mga kilos. Sagot na lang ni Hajen, "Oy, huwag mong sasabihin ito sa Demon Lord." Bigla siyang tinuro ni Yusong habang tumatawa, "Ha? Inamin mo agad. Isa kang tunay na lalaki." Sabi naman ni Hajen, "Bakit pa ako magsinungaling kung alam mo naman ang totoo?" Ngumisi si Yusong. Maya-maya, dumiretso na sa punto si Hajen at tinanong, "Well, anyway, ano ba talagang tunay na dahilan kung bakit mo ako gustong makita?" Nagkibit balikat si Yusong at sinagot, "Well, nako, curious lang talaga ako tungkol sayo. Hindi ko kasi mapigilan ang sarili ko pagdating sa mga bagay na gusto kong malaman." Biglang tumigil sa paglalakad si Hajen. Lumingon si Yusong at nagtanong, "Oh, bakit ka tumigil? Mahaba pa ang lalakarin natin bago makarating sa Heavenly Demon Weapon Storage." Sabi ni Hajen, "Wala akong pagpipilian kundi tumigil. Mukhang totoo nga ang kwento mo na umalis ka ng mag-isa. Wala akong nararamdamang anumang presensya ng mga escort warrior sa paligid." Natigilan si Yusong, nagulat nang biglang itutok ni Hajen ang talam ng kanyang espada sa leeg nito. Nasa ibabaw sila ng isang makitid na tulay, at ramdam na ramdam ni Yusong ang lamig ng bakal sa kanyang balat. Sa kabila ng tensyon sa hangin, kalmado si Yusong habang naririnig niya si Hajen na nagsabing, "Parang may mali talaga." Pinagbantaan siya ni Hajen, ang boses nito'y malamig, "Handa ka na bang lumipad ang ulo mo?" Ngunit sa halip na magpanik, bahagyang ngumiti si Yusong. Kalmado lang kanyang tono, "Hindi ko inaasahan na ganito ang gagawin mo." Sabi naman ni Hajen, na parang hindi apektado, "Kung alam mo na ang mangyayari, edi wala ng thrill." Nagtanong si Yusong, tila interesado pa rin sa kabila ng banta sa buhay, "At least gusto kong marinig ang dahilan mo. Bakit mo ito ginagawa?" Binalik ni Hajen ang tanong, "Iyan ang gusto kong tanungin sayo. Dahil kahit hindi ko alam ang tunay na dahilan kung bakit ka nakipagkita sa akin, sigurado akong hindi ito dahil na-curious ka lang. At lalong hindi dahil gusto mo lang akong tulungan." Ngumisi ng bahagya si Yusong, ngunit hindi nawawala ang seryosong titig nito. "Hindi mo alam kung bakit, pero naramdaman mo na lang na may mali kaya ngayon pinagbabantaan mo ako, para subukang alamin ang totoo." Matapang na sumagot si Hajen, hindi inaalis ang kanyang espada sa leeg ng kausap. "Pagbabante. Hindi ito simpleng pagbabanto lang. Talagang nakahanda akong patayin ka." Bahagyang kumunat ang noo ni Yusong, at sinubukan ding magbanta, "Papatayin mo ang general strategist ng Divine Cult. Hindi ka makakatakas sa parusa kahit pa ikaw ang ikatlong batang Panginoon." Sa halip na mabahala, lalo pang tumindi ang tingin ni Hajen. "Hindi mo na yan problema." Napuno ng tensyon ang hangin sa paligid nila. Sumeryoso na ang tinig ni Yusong, at iniwasang magpakita ng takot, matalim na sinabi, "Kunin mo pabalik ang espada mo.
Pwede yang ma-consider na pagtataksil. Kesyo mamatay ako ngayon o sa hinaharap, kesyo sa katandaan o sa iba pang dahilan, lahat naman ng tao ay mamamatay rin. Habang sinasabi niya ito, si Goldie na nasa tabi ni Hajan, ay tila walang pakialam sa tensyon sa paligid. Nakaupo lang ito sa gilid at naglilinis ng sarili. Ngunit si Hajan, hindi pa rin inaalis ang talam ng espada sa leeg ni Yusong. Patuloy lang sa pagtitig sa kanya, hindi bumibitaw. Kahit gaano kalma si Yusong, alam niya sa loob na hindi biro ang banta ng kaharap. Kaya sinabi niya ng mahina ngunit mariin, bibilang ako ng 3. Sa kabila ng kanyang kalmadong boses, naramdaman ni Yusong ang bigat ng intensyon ni Hajan. Alam niya na hindi ito nagbibiro at maaaring mamatay talaga siya sa oras na iyon. Ngunit bago pa siya makapagbilang, muling nagtanong si Hajan, mas matalim ang salita kaysa sa espada na hawak niya. Tatanungin ulit kita sa huling pagkakataon. Ano ang tunay na dahilan kung bakit mo ako binisita? Talagang papatayin kita kung sasabihin mo lang na dahil curious ka. Dumaplis ang talam ng espada ni Hajan sa leeg ni Yusong, nagdulot ng manipis na sugat at umagos ang kaunting dugo. Paano mo nalaman? Tanong ni Yusong, ang kanyang tinig ay mas nagiging seryoso habang pinipilit ang sarili na huwag magpakita ng takot. Hindi mo dapat sinasagot ang isang tanong ng isa pang tanong, sabi ni Hajan, ang boses niya ay kalmadong puno ng determinasyon. Sinabi ko na sayo na huling pagkakataon mo na ito. Hindi nagpatinag si Yusong. Sasagutin kita, kaya sabihin mo rin sa akin ang sagot mo. Paano mo nalaman na may iba akong intensyon? Humarap si Hajan sa kanya, nagbigay ng matalas na tingin. Hindi ko alam. Malakas lang ang kutob ko. Sabihin na lang natin na mayroon akong sixth sense. At alam ko rin na ang mundo ay hindi kumagalaw sa isang lohikal na paraan. Kaya sa panahon ng laban, kung saan nagsasabong ang loika at emosyon, sinusunod ko kung saan ako dinadala ng aking emosyon. Sa ganitong paraan, alam ko na wala akong pagsisisihan. Nagulat si Yusong nang marinig ang salitang sixth sense. Hindi niya inaasahan na maririnig ito mula sa bibig ng ikatlong batang Panginoon. Agad na bumalik sa kanyang alaala ang noong itinalaga siya ng Demon Lord bilang General Strategist. Hindi mo pa nga nakikita ang mga kakayahan ko, pero itinatalaga mo na akong General Strategist. Tanong niya noon sa Demon Lord, ang tinig niya ay puno ng pagkabahala. Tumugon ng Demon Lord, mahalaga ba ang mga dahilan? Tanong nito, ang mga mata niya ay puno ng misteryo at kapangyarihan. Sinigaw ni Yusong, oo, para sa akin mahalaga. Naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad sa kanyang mga balikat, at ang pangangailangan na maipakita ang kanyang halaga sa mundo ng divine cult sa kabila ng kawalan ng sapat na karanasan. Ngunit sa halip na magalit, ang Demon Lord ay nagbigay ng sagot na nagbigay diin sa mga hindi nakikita at hindi natutunton na aspeto ng buhay. Sabihin na lang natin na sinasabi ito ng sixth sense ko. Sa narinig, nagulat si Yusong. Ang salitang iyon, na hindi niya inaasahang lumabas sa bibig ng isang makapangyarihang nilalang, ay tila nagbigay sa kanya ng bagong pag-unawa. Dagdag pa ng Demon Lord, lagi mong pakatatandaan ang bagay na ito. Ang mundo ay hindi lang gumagalaw base sa loika. Palagi itong nakakalimutan ng mga matatalinong taong kagaya mo. Hasain mo ang iyong intuition o kutob. Maaaring makapagbigay ang loika ng mga kasagutan sa kasalukuyan, pero ang intuition ay makakapagbigay sa iyo ng mga kasagutan para sa hinaharap. Nang marinig ang mga salitang iyon, ang puso ni Yusong ay nag-init sa pagninilay. Lumingon ang Demon Lord sa kanya at nagpatuloy sa pagsasalita, dito nagmumula ang tunay na karunungan. Ang mga salitang iyon ay umalangaw sa kanyang isipan, at sa likod ng kanyang mga mata, unti-unting nabuo ang isang bagong pananaw. Pagkatapos marinig ni Yusong ang mga sinabi ng Demon Lord, bigla siyang lumuhad sa harapan nito. Kahit hindi niya ito ginawa noong nakita niya ang Imperial Prince, hindi niya maikakaila ang paggalang na kanyang naramdaman sa harap ng Demon Lord. Ipinapakita nito ang tindi ng kanyang respeto at pagkilala sa kapangyarihan at karunungan ng Demon Lord. Naisip niya na hindi kagaya ng Imperial Prince na binibigyan lang siya ng mga utos, ang Demon Lord ay binigyan siya ng isang mahalagang aral. Sa pagpapatuloy ng eksena, sinabi ni Yusong kay Hajan, kung hindi mo alam ang sagot sa isang bagay, kailangan mong magtanong sa ibang tao.
Who knows? Di ba? Baka alam pala nila ang sagot. Nagulat naman si Hajen at tinanong siya, anong ibig mong sabihin? At sa wakas, sinabi na ni Yusong ang dahilan kung bakit siya bumisita, gusto kong makita kung paano ka magre-react sa isang awkward na sitwasyon. Halimbawa, ang papasukin ka sa weapon storage at saka sabihin na wala naman akong awtoridad at karapatan na magpadala ng kahit sino doon. Habang nakangiting sumagot si Yusong, nagpanting naman ang tainga ni Hajen at nagtanong, so, plano mo na papuntahin at papasukin ako doon at saka sabihin na pumasok ako doon ng walang pahintulot. Kung ganun ang mangyayari, kahit na mga disipulo ng Demon Lord na kagaya ko, ay hindi makakataka sa disciplinary action. Ang trespassing sa isang pinagbabawal na lugar gaya nun ay isang mabigat na krimen. Dagdag pa ni Hajen, sa totoo lang, isa kang tusong tao. Ngunit si Yusong, nakangiti lang na sumagot, lagi ko nga yang naririnig mula sa iba. Tinatawag din nga nila akong psycho o baliw. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa isang halo ng pagkamisteryoso at katuwang nakalikutan, tila hindi natatakot sa mga batikos at reaksyon ng iba sa kanyang personalidad. Napakunot naman si Hajen at sinabing, hindi naman yun isang bagay na dapat ipagmayabang. Ang tono niya ay tila nag-aalala, naiisip na mas mabuti pang ang iwasan ng taong ito. Maya-maya, binalik na ni Hajen ang espada sa lalagyan nito sa kanyang baywang. Lumabas ang isang buntong hininga dahil nakuha na niya ang sagot na kailangan, hay, pambihira ka. Sige na nga, maghiwalay na lang tayo dito. Nagulat naman si Yusong at sinabi, hala, paano na yung pagpunta sa Heavenly Demon Weapon Storage? Paano na yung plano natin uminom? Tumalikod na si Hajen at sinabing, hindi ako makikipag-inuman sa isang tao na sinubukan akong ipadala sa kulungan para lang sa kapakanan ng sariling kuryosidad. At hindi ko rin naman kailangang pumunta sa Heavenly Demon Weapon Storage. Ang kanyang boses ay puno ng paninindigan at intensyon na tuluyang iwasan si Yusong. Ngunit hindi nagpatinag si Yusong. Hoy, akala ko naman isa kang tunay na lalaki na totoo sa sinabi mo. Nagpuyat pa ako ng ilang gabi para lang sa araw na ito. Tinapos niya kasi ang patong-patong na trabaho noong nakaraan para lang makapaglaan ng isang buong araw na makausap ang batang Panginoon. Tumugon si Hajen sa malamig na tono, may dahilan ba para magkaroon ako ng pakialam tungkol dyan? Ngunit natigilan si Hajen sa susunod na sinabi ni Yusong, nagpadala ka ng escort sa tagapangasiwa ng Internal Enlightenment Facility, di ba? Sa tingin ko, ito ay para balaan siya, hindi ba? Para sabihan siya na huwag magsalita ng anumang tungkol sayo para patikaman ang bibig niya. Napalingon siya kay Yusong. Ang kanyang isip ay mabilis na nag-analisa, kung alam ni Yusong ang tungkol sa koneksyon nila ng tagapangasiwa, ibig sabihin, hindi lang siya basta-basta asungot sa kanyang buhay. Bigla namang gamaan ang pag-uusap ng magdrama si Yusong, umastang nanlulumo, at sinabi, hindi na ako pinagkakatiwalaan ng tagapangasiwa ng Internal Enlightenment Facility. Kilala mo naman siya, di ba? Kaya, hindi ba pwedeng maging mas mabait ka naman sa akin? Sinira mo ang tanging pagkakaibigan na meron ako dito sa Divine Cult. Wala na akong ibang kaibigan dito. Walang nagawa si Hajen kundi sumuko sa kausap, hay, sige na nga, pambihira. Tara, uminom tayo buong magdamag hanggat gusto mo. Nakangiti naman si Yusong at sumagot, matalinong desisyon. Pero bago iyon, dumaan muna tayo sa weapon storage, sabi ni Hajen, bilang ito naman ang orihinal niyang plano. At dumaan nga sila sa Demonic King Weapon Storage. Nagulat si Yusong nang makita niya si Hajen paglabas na may dalang 3 espada. Bakit 3? Akala ko isa lang ang kukunin mo. Sambit ni Yusong, halatang naguguluhan. Ngunit sagot ni Hajen, sabi mo, sasamahan mo ako ng isang beses lang. Hindi mo sinabing isa lang ang pwede kong kunin. Dahil dito, hindi maipinta ang mukha ni Yusong. Naisahan siya ng batang Panginoon. Naisip niya, ang hirap naman nitong kausap. Dati, isa lang siyang immature na batang paslit pero ngayon, naiisahan niya na ako. Inulit niya ang sinabi ng tagapangasiwa ng Internal Enlightenment Facility, hindi mo makikilala kung sino siya hanggat hindi mo siya nakikita. Tama nga ang sinabi nito.
Sa isip niya, mailalarawan niya na batang Panginoon, tila isang matandang martial artist na nakaranas ng maraming paghihirap at malaimpyernong buhay ang nakapaloob sa isang batang katawan. Maya-maya, ngumiti na si Hajen at naghandang umalis, ano sasama ka ba? Busy akong tao, sabi niya kay Yusong. Sa isip ni Yusong, hindi siya nagdududa sa kakayahan ni Hajen, lalo na't pareho silang nakalabas mula sa Demonic Judgment Pavilion ng buhay. Sa kanyang palagay, ito rin ang dahilan kung bakit hinayaan siya ng Demon Lord na lumabas ng mag-isa. Habang unti-unting nahahaman ang kanyang isipan, nakangiti si Yusong habang iniisip ang hinaharap. Ano kayang mga pagbabago ang dadalhin ng batang Panginoon sa kanilang mundo? Bukas na bukas din, plano niyang kausapin ang Demon Lord. At dito nagtapos ang unang pagkikita ni Hajen at ni Ho Yusong. Ano kayang magiging resulta ng pag-uusap sa pagitan ng Demon Lord at ni Yusong? At ano ang mga bagong pagsubok at oportunidad na darating para kay Hajen? Abangan sa susunod na kabanata.